Arangkada na ang 2012 and I'm sure marami po sa inyo ang nagnanais ng mas masaganang bagong taon at may kanya-kanyang New Year's resolution. Welcome sa first edition ng Pulsong Pinoy para sa taong ito. Ako po si Zairine Parsad, Valencia. Malaki ang papel na ginagampanan ng agham at teknolohiya sa pag-unlad ng isang bansa. Dahil dito, isinusulong ng Department of Science and Technology ang kanilang modernization programs tulad ng upgrading of instruments na ginagamit ng Pag-asa at PVOX sa kanilang warnings and advisories. At upang ipaliwanag sa atin ang mga kagamitan na yan, ay makakasama ho natin si Mr. Raymond Liboro ng DOST. Magandang umaga, sir. Sir, malaki po ang papel ng DOST sa kaligtasan ng mamamayang Pilipino. Dahil po sa inyong siya ay nalalaman po natin yung mga warnings at advisories, lalong-lalo na po kung merong paparating na bagyo. Ano po ba ang mga instrumento na ginagamit natin upang malaman po kung meron bang mga kalamidad na paparating sa bansa? Dapat nating isipin, Zairine, ang DOST kung saan napapabilang dyan ang Pag-asa at ang PVOX, ay talaga namang puspusan na lagi ang kanyang paghahanda upang mabigyan talaga ng tamang babala ang mga mamamayan natin. Kasama dyan ang instrumento, mahalaga rin ang kasanayan ng mga tao. Ang panahon or ang climate, sabi nga, it's a very specific matter. Kung ano mag-a-apply sa atin ay yun ang kailangan natin pagtuunan ng pansin. Tayo naman ay meron tayong nakukuha na natin ng satellite service. Andyan ang NOAA, nandyan ang MTSAT, mga satellites yan. At lahat yan ay meron tayong satellite receiving stations na doon pa lang nakukuha natin. 5 araw pa lang masasabi natin o nandun pa lang, namumuo pa lang yan, ay nakikita na natin yan through satellite. Diba? Naririnig mo, sinasabi natin, may namumuo ng sama ng panahon, marahil, dyan po sa may Pacific Ocean. So nakikita na natin yan through satellite. Bago pa tumama ng lupa, ito inaabangan na ng mga Doppler radar stations natin. Currently, meron tayong 6 na Doppler radar stations na tumatakbo sa kasalukuyan. Ito yung nasa Subic, Hinatuan, Tagaytay, Cebu, nandiyan sa Baler, nandiyan sa Virac. Bago matapos itong taon na ito, inaasahan na natin madadagdagan pa ng 4 yan. Yan ay nandun sa Tampakan, Baguio, sa Apari at sa Sagian in Visayas. Palalawigin pa natin yan. After this year, meron pa tayong mga Doppler stations na nasisimulan at ito naman yung nasa Northern Palawan, Zamboanga at Iloilo at panghuli yung Southern Palawan. Sa lahat ng yan, ito'y 14 na Doppler stations. Magandang mabanggit dito, Zairine, na sa ilalim ni Pangulong Benigno Aquino ay pinabilis niya itong ating Doppler program. Kung dati-rati, we're looking at 2016, kung para makompleto yan. Halos dito sa programang ito at sa pamumuno rin ni Secretary Mario Montejo, pinabilis natin itong ating Doppler program. Magiging posible yan dahil nga din sa puspusang suporta ng ating pamunuan, pinangungunahan ni Pangulong Benigno Aquino. So, yung Doppler program natin is well on its way at ito'y being fast-tracked. After that, meron pa tayong kalasagan. Andito yung mga automatic weather stations. At andan dyan yung mga automatic rain gauges natin. Bago manungkulan si President Aquino, meron lamang tayong 49 automatic weather stations. Alam niyo po, yung AWS, ito po yung sumusukat ng napakaraming datos na pinagkukunan natin ng ating forecast, wind speed, temperature, air pressure. At yan ay mahalaga upang, again, masukat natin, mag-provide ng data sa atin para sa ating mga forecasting. Nung sinimulan natin yung localization program natin dito, mas lumaki ang capability ngayon natin dahil mas naparami natin itong mga AWS. At sa loob lamang ng 1 taon, nakapag-deploy tayo ng additional 150 na mga automatic weather stations at patuloy pa natin gagawin yan. Ang automatic rain gauges ay ganoon din. Ito yung pananggalang natin sa malalakas na ulan, hindi man dulot ng bagyo. Ito yung mga monsoon rains natin na naman nagdudulot naman ng baha. We're talking of satellites, we're talking of Doppler radars, we're talking of mga automatic weather stations, automatic rain gauges, water level sensors, lahat yan, pag pinagsama-sama natin ang buong sistema yan, yan ang bubuo
sabi nga natin, ng isang epektibong kalasag ng mga mamamayan laban sa mga sakuna na dulot nga ng natural phenomena tulad ng bagyo at malalakas na pag-ulan. Sir, meron din po tayong tinatawag na wind profiler radar na balita po namin ay first and the only one in the country. Papaano po ba ang operasyon na ito at ano po ang kaibahan nito sa ibang instrumento? It's first and only one in the country, no? But again, may ibang mga bansa sa kanila standard na ito, no? Itong wind profiler, mahalaga ito pagkat kinukuha nito ang datos sa upper air. At karaniwan kasi, nagpapalipad tayo ng mga weather balloons, no, para makaabot, no, sa matataas na bahagi ng ating atmosphere. Itong wind profiler na to, ito ay nandyan nakaset up sa Science Garden, sa Pag-asa. Kinukuha niya yung mga datos, no, tungkol sa hangin. Ano. Ito ay maabot ng mas mataas pa, no, sa karaniwang inaabot ng ilang mga ekwipo natin. Ano. So, with this, na-boost yung capabilities natin, lalong-lalo sa pagkuha ng datos na may kinalaman sa hangin. And very, very important ito, Zyrene, lalong-lalo na doon sa pagtugon natin sa mga thunderstorms. No? Dahil bubuo yan, marami yan doon sa mga may matataas na bahagi ng ating atmosphere at ito ngayon ang ito napipick up nitong ating wind profiler. Alam mo, napakahalaga dito kasi, Zyrene, yung datos, no? Na nakikita natin yung trends. With this wind profiler, halimbawa, nakikita natin gaano ba nag-iiba ang hangin, halimbawa kung mayroong padating ng mga bagyo. With that, dumalalim pag-intindi natin sa mga phenomenon na ito at dahil dyan, no, nagsisilbi itong balon, no, ng kaalaman, no, para sa ating mga kababayan, sa ating mga eksperto at dagdag na kaalaman sa kanila. Kanina ay napag-usapan ho natin yung mga instrumento na ginagamit ng Pag-asa para malaman ho natin kung meron paparating na bagyo. Ngayon naman ho, ano ho yung mga instrumento naman na ginagamit ng PVOX para malaman natin yung mga warnings at signals tuwing may paparating na lindol o pagputok ng bulkan. Una, Zyrene, mahirap malaman yung paparating na lindol. Yan naman ay worldwide, hindi pa natin wala pa nakakagawa talaga marahil yan. Pero tayo naman, ang pilit natin talagang pinaghuhusay nga rin dito ay yung early detection din ng lindol kung saan man siya nangyayari. May capability na ng ganyan ang PVOX at hindi lamang, mahalaga rin yung tinatawag ng PVOX. It's a locally developed system we call REDAS or Rapid Earthquake Disaster Assessment System, ano, software, no, kung saan using this maaari maging epekto ng lindol, makita natin, ano. Ang PVOX naman is a very, very professional organization at sa ngayon ay well fortified tayo when it comes to yung mga equipment din, no, na tinanim ng PVOX. Ang PVOX, no, tulad ng Pag-asa, ay patuloy nilang ina-upgrade ang kanilang mga equipment, no, lalong-lalo dyan, no, pag-measure ng seismic activity. At with yung nangyari sa Fukushima, yung tsunami na dala ng earthquake, no, ay masusurin natin pinaghahandaan. Kung maalala po natin, ang PVOX, hindi ba nung nangyari yung Fukushima noong March 10 of 2011, kaagad-agad, within 10 minutes, nasabi natin kung nasaan ang epicentro, nasaan. Ito hindi natin pinakinggan lang sa mga foreign agencies, news agencies. Yan mismo ay lumabas at yan datos na yan, yung epicentro, kung saan ang mapa, lumabas mismo sa kagamitan yan ng PVOX. Mahalaga ho yung mga instrumento na ginagamit ng Pag-asa para malaman kung may mga kalamidad na mangyayari sa ating bansa. Ano naman ho o sino-sino ho ang gumagamit ng instrumentong ito at meron ho ba tayong mga trainings o seminars na ginagawa para malaman nila kung paano gamitin ang mga kagamitan na ito? In terms of yung kasanayan ng mga tao, hindi matatawaran, ano, ang husay ng mga taga-Pag-asa, lalong-lalo yung mga taga-PVOX. Patuloy ang kasanayan at ang training ng mga yan. At hindi lamang yun, binabahagi nila ito sa mga komunidad at sa mga local government units na maaaring maapektuhan itong mga ito. At yun yung mahalaga, no? Ma-translate namin o mai-transfer namin itong mga kaalaman nito para mismo sila magamit din nila, no, ang mga kaalaman niya upang mailigtas nila ang kanilang mga komunidad. Halimbawa sa Pag-asa, meron silang continuing education program din. May mga trainees, no, na talagang sabi nga natin para tuloy-tuloy yung supply ng mga forecasters natin. Ang PVOX ay ganun din. A lot of geologists, no, mahuhusay ng mga geologists natin ay nandyan sa PVOX. So, hindi naman tayo, masasabi natin, hindi naman tayo nagkukulang at pinaghahandaan din naman ng mga ahensyang yan, ano, yung pagtuklas at pag-develop, no, ng mga scientists pa ng mga susunod na henerasyon. No? So, patuloy yan. We will continue to train quality scientists and weather scientists, weather specialists dito sa Pilipinas.
Sir, kung meron pong mga kalamidad na paparating, papaano po ba natin ito na ipapahiwatig sa ating sambayanan kung ano yung mga kailangan gawin at yung mga hindi kailangan gawin? For Pag-asa, no, dahil masasabi nga natin frontline ng Pag-asa when it comes to that. No. Doon pa lang, again, sinasabi natin sistema kung saan malayo pa lang, i-announce na natin yan at nakakapagbigay na tayo ng babala. Ngayon, pag lumalapit yan, mas lalo natin sila nabibigyan ng detalye, no? Kung ano ang mga posibleng mga scenarios. No? Kamakailan naman nagbigay ng directive ang presidente natin. Sabi nga yan, dapat mas mabigyan pa ng mga detalye ang ating mga kababayan sa mga paparating na bagyo at ang magiging epekto nito. Tayo ngayon ay nagpo-focus no ano ang maaaring maging epekto no mismo ng bagyo doon sa mga maaaring tamaan ng mga komunidad, no. Sir, mensahe niyo po para sa ating mga kababayan. Sa aming mga kababayan, ang Pag-asa po at ang PBOC sa ilalim po ng Kagawaran ng Siyensya at Teknolohiya or DOST ay puspusan po at walang humpay sa aming pong effort na mabigyan po kayo ng tamang babala para po sa inyong mga kaligtasan. Kaya naman po, patuloy po kami nananalangin ng inyong suporta. Pangalagaan po natin ang equipment po ng Pag-asa at ang PIVOS pagkat ito po ay malaking maitutulong sa inyong komunidad. At sana naman po, din po sa aming mga babala, ito po ay pakingganin natin ng mabuti pagkat ang aming pong hangarin lamang ay mailigtas po ang sambayan ng Pilipino, ang mga komunidad at inyong mga pamilya mula po sa mga sakuna na dulot po ng malakas na pag-ulan, ng bagyo at ng mga landslide po, mga flash flood. Kaya naman po, kami po ay nananalangin ng patuloy ninyong suporta. Maraming salamat po, Director Raymond Liboro. Maraming. Can put bank houses and have okay. Sa panahon ng kalamidad, handa ka ba? Ano ang mga dapat gawin sa panahon ng mapinsalang bagyo? Manatili sa bahay upang makaiwas sa disgrasya. Ihanda ang emergency supplies. Siguruhin mayroong itong first aid kit na may mga gamot na pangunang lunas, alkohol, bulak at plaster. Maghanda rin ng flashlight, karagdagang baterya, kandila, posporo,
pagkain tulad ng dilata at tinapay at tubig. Kung sobra ang lakas ng hangin at pag-ulan, ihanda ang mahalagang gamit para sa posibleng paglikas. Makinig sa radyo at manood ng TV para sa pinakahuling anunsyo at babala ng Pag-asa tungkol sa kalagayan ng bagyo. Sumangguni sa 24-hour hotline ng Pag-asa o di kaya'y mag-log on sa pag-asa.dost.gov.ph para sa pinakahuling ulat panahon. Maaari rin bisitahin ang Twitter account ng Pag-asa. Makibalita, maging handa, umiwas sa sakuna. Nagbabalik ang Pulsong Pinoy. Narito ako sa Tarlac City para sa first ever Melting Pot Festival of Central Luzon dahil dito napili manirahan ng mga taga Zambales, Pampanga, Bataan, Pangasinan, Bulacan at Nueva Ecija. Ang pinagsama-sama nilang kultura at paniniwala ang bumuo sa katangi-tanging Tarlakenyo ngayon. Sigla't saya, sama-sama kahit magkakaiba. Yan ang aming tampok sa salaysay ng lahi. Ngayon po ay makakasama natin si Mayor Ace Manalang para kwentuhan tayo kung ano ba ang mga kaganapan dito sa Tarlac City. Mayor, kumusta po? Yes, ito kami nagdidiwang ng kauna-unahang Melting Pot Festival dito sa Luzon ng Tarlac na sariling bayan ng ating Pangulo, Pinoy. At dito ngayon ay ito yung pangatlong araw na activity ginagawa natin sa Melting Pot Festival. Nagkaroon tayo ng Miss Tarlac noong 15 at kagabi naman ay merong paligsahan sa pag-awit dahil napakaraming magagaling na kapampangan sa Luzon ng Tarlac pagdating sa pag-awit. At syempre bukas, yung mga kabataan naman, meron tayong showdown dance contest at saka yung mga street dance competition, meron tayo at meron din tayong grand parade na talagang pamumunan ng mga Miss Tarlac at ng mga artista na galing sa iba't ibang istasyon ng telebisyon. Ang buwan po kasi ng Enero, ito yung buwan na sineselebrate namin yung fiesta ng Tarlac City. At alam naman natin na kahit saang lugar, sineselebrate yung kapistahan. Pero dito sa Tarlac City, gusto naming mabigyan ng mas malalim na kahulugan yung fiesta. At ngayong taon na ito nga, binigyan namin ito ng pangalan na Melting Pot Festival dahil gusto naming mabigyan ng pagpupugay at pagkilala ang lahat ng iba't ibang lahi at kultura na pinili ang Tarlac City na kanilang maging permanenteng tirahan at maging ng kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Inihahalin tulad ang mga Tarlakenyo ngayon sa isa sa pinakapopular na luto ng gulay, ang pinakbet. Mula sa iba't ibang sangkap nito ay iba't iba rin ang lutong papatok sa panlasa ng Pinoy, anuman ang lahi mo. Mga kababayan, nakikita po natin ngayon, sa likod natin ay merong nagaganap na pinakbet showdown, cooking Yes, showdown po, no? Sino-sino po ba ang mga nandirito? Iba't ibang klaseng mga tao, iba't ibang klaseng mga sila, madami talaga silang napagdaanan, iba't ibang klaseng yung mga schools na pinuntahan nila. Ano po ba ito? Yes, nag-invite tayo sa mga iba't ibang eskwelahan yung gustong lumahok sa Pinakbet Cooking Showdown dahil ang mga ibang luto ay halos alam na lahat ng tao. Pero yung pinakbet, yan ang original na luto ng mga Tarlakenyo, mga Ilocano. Dahil dito sa Tarlac City ay nagkahalo-halo na ang mga mamamayan dito. Meron ng Ilocano, may Pangasinan, may Kapampangan, may Tagalog. Meron ng mga kapatid na Muslim at may mga Bisaya na rin. Pero yung pinakbet talaga ang may pagmamalaki ng mga taga-Tarlac City sa iba't ibang klaseng pagluluto, iba't ibang sangkap ng mga gulay. Ngayon po ay sinasagawa ang
cooking showdown ng pinakbet. Naku, matitikman po natin yan maya-maya. For sure, napakasarap. Bilang bahagi po yan ng first Melting Pot Festival dito sa Tarlac City. At ngayon po ay makakasama natin si Councilor Ana Aguas. Hi, Councilor. Hello. Kamusta po kayo? Okay naman. Alam niyo po, tinitignan ko mukhang napakasarap ng pinakbit dito sa Tarlac City. Ano po ba ang kaibahan nito sa iba? Ang kaibahan ng pinakbit cooking showdown na to ay gusto namin makilala ang Tarlac City na isa sa pinakamagaling na luto ng pinakbit. Alam natin na at saka ito rin, itong lutong ito, kaya malapit sa aming puso dahil ito yung sumisimbolo sa kung ano ang mga tao dito sa Tarlac, Ciudad del Tarlac. Iba't iba, may Ilocano, Kapampangan, at saka mga Tagalog. Meron na rin, di ba, meron na rin mga Muslim kayong nakikita dito. At iba't ibang bayan na parang gulay, iba't ibang sangkap, pero pag nagsama-sama mo, masarap. Na ganun din namin gustong ipahayag, ang kultura ng Tarlac na isa sa pinakamatahimik na lugar. Nakapanayam namin ang ilan sa mga lahing binigyang pugay at pagkilala ng okasyong ito. Mga lahing Pilipino na mas nagbigay ng kulay sa kulturang Tarlakenyo. From Narvacan, Ilocos Sur ako, nakapag-asawa ko ng tiga Tarlac. And more than 30 years ago, nakapagtrabaho din ako dito. And I would say that Tarlac is really a very nice place and safe place to live in. Napaka-friendly ang mga tao dito at they are very hospitable. And I really love Tarlac City. Maihahalin tulad ako sa isang hero sa Tarlac. Pero masasabi ko na ang lahat ng pagkakataon, ayan dito na sa Tarlac City. I'm proud to be a Tarlacenyo. Nung napadpad ako dito sa Tarlac, isang simpleng estudyante ako at nagustuhan ko yung kultura dito sa Tarlac. Kasi mababait yung mga tao, napakamadaling pagsamahan. At nung ako isang estudyante, nakita ko rin kung paano naging maunlad ang Tarlac. Kasi nung estudyante ako dito, simpleng bayan lang ang Tarlac hanggang dun sa pag-usad niya hanggang sa ngayon na naging industrialized na ang Tarlac. Dito ko napiling manirahan kasi napakadaling mamuhay dito, madaling kumuha ng hanap buhay at very accessible sa lahat ng lugar. Ako po dating ex-abroad. Nung pagdating ko po dito sa ating nag-vacation ako dahil 17 years na ako sa abroad, napag-isipan ko po maghanap buhay sa ating bansa. So nagpunta po ako ng Manila, nagtinda ko doon, hindi ako nagtagal. Actually, sa akin lang ang hinahanap ko, kami mga Muslim, na yung tahimik na lugar. So, napag-isipan ko po dahil dito sa Tarlac ay maraming Muslim na nababalitan ko po na tahimik na lugar. So, sinubukan ko po pumunta rito sa Tarlac noong 2005. So, pagdating ko po rito, medyo tumingin ako sa paligid at nakita ko naman na peaceful na lugar. Kaya ako napadpad at dito po ako naghanap buhay sa Tarlac dahil dito ko nakita ang katahimikan ng aming buhay. At syempre, may masasaya pa ba kung sama-samang kakain ng pinakasikat na putahe sa lahat? Mapapasko, birthday, kasal o fiesta, ang pansit. Sa ikalawang fiesta, pansitan dito sa kahabaan ng Eftaniedo Street. Inihain ang iba't ibang luto ng pansit. Mula sa handog ng 50 business establishments sa kaling ito, sabay-sabay na kumain ng pansit ang mahigit 2,000 katao. Tanda ng pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga Tarlakenyo anuman ang estado mo sa buhay. Ang first ever Melting Pot Festival dito sa Tarlac City ay magpapatuloy di lamang para kilalanin ang mga katangi-tanging kultura at paniniwala ng mga Tarlakenyo, kung hindi maging ang pagsasabuhay ng kagandahang ugali ng mga Pilipino.
Mayor Rogel Pastor, showcasing the communities Operations, and Mr. Larry Cruz, Senior Manager of AAT, are the Chairman of the TDG Group, Mr. Jose Roberto C. Delgado, the Chief Operating Officer of TDG e-Business. We have been making strides to improve. Baha. Sa panahon ng kalamidad, handa ka ba?
Ano ang mga dapat gawin kapag may pagbaha? Manatili sa bahay upang makaiwas sa disgrasya. Huwag lumusong sa tubig baha, lalo na kung hindi sigurado sa lalim nito upang makaiwas sa aksidente at sa sakit na maaaring makuha rito. Mag-ingat sa mga kalsada at tulay na lubog sa baha. Huwag nang kainin o inumin ang kontaminadong tubig at pagkain. Ihanda ang emergency supplies. Siguruhin mayroon itong first aid kit na may mga gamot na pang-unang lunas, alkohol, bulak at plaster. Maghanda rin ng flashlight, karagdagang baterya, kandila, posporo, pagkaing tulad ng dilata at tinapay at tubig. Huwag bubuksan ang main switch o gagamitin ang mga kamitang de kuryente na nabasa ng tubig baha. Makinig sa radyo at manood ng TV para sa pinakahuling anunsyo at babala ng Pag-asa tungkol sa pagbaha. Sumangguni sa 24-hour hotline ng Pag-asa o di kaya mag-log on sa pag-asa.dost.gov.ph para sa pinakahuling ulat panahon. Maaari ring bisitahin ang Twitter account ng Pag-asa. Makibalita, maging handa, umiwas sa sakuna. Pulsong Pinoy. Sa panahon ng sakuna o trahedya, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang isa sa mga ahensya ng gobyerno na agarang rumiresponde para saklolohan at tulungan ang mga biktima. Ito'y pinangungunahan ni Executive Director Benito Ramos. Kilalanin natin ang magiting na katauhan sa likod ng NDRRMC sa LIDE. Yung dating NDCC, yung National Disaster Coordinating Council, ay napalitan na ito ng NDRRMC, o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang pagbabago nito ay yung dating NDCC ay nakalaan lang ito sa response. Ibig sabihin, reactive lang kung may calamity. So with the advent of the new law, yung Republic Act 10121, that created the National Disaster Risk Reduction and Management Council, otherwise known as the NDRRMC Act of 2010. So itong bagong batas na ito, from reactive to become proactive. Kasi apat ito yung haligi nito. Unang-una yung mitigation and prevention. Bago yung preparation and then response kung may calamity na. At huli na yung relief rehabilitation. Yung paradigm shift from reactive magiging proactive. Kaya pinaglaanan natin ng panahon ng malaki ang mitigation at saka preparation para konti na lang yung yung response. So ang protocol nito, every time there is a calamity, either man-made or natural, yan ang responsibility nitong NDRRMC. So ang responsibility nito ay yung protocol. Kung meron calamity sa isang barangay, responsibility ito ng barangay captain. If 2 or more barangays, the municipal mayor is the one responsible. If 2 or more municipalities, yung provincial governor. If 2 or more provinces, the regional director of OCD. Pagka marami na kagaya na nangyari dito kay Sendong, 6 na na regions. Regions 9, 10, 11, 12, Caraga region, Autonomous Region for Muslim Mindanao at saka yung Region 7. Kaya makita mo na ang sinagasaan nito ni Sendong ay 6 na region. So that made the President declare a state of calamity in the 6 regions. Yung espiritu kasi nitong batas na ito, all of government approach, all of society approach. Ibig sabihin nito ay lahat tayo involved dito because calamity is already becoming a way of life dahil sa pagbabago ng panahon.
immediately. Kung meron akong information galing sa, kung meteorological ito, galing ito sa PAGASA. Kaganang na example nito, yung malayo pa sa Philippine Area of Responsibility, si Sendong, hindi ito LPA o low pressure area. It is already a tropical depression. Malayo pa, nasa Palau Republic pala, nag-inform na tayo sa tao dahil nakuha ko na yung information sa PAGASA. So ano ba ang sistema ng information natin ito na makaabot sa down to municipal barangay level? 10 ito na sistema. Unang-una, lahat ng munisipyo, city, meron tayong chief of police. So yung operation center ng Camp Crame, nandito sa operation center din na nakalink up kami dito dahil may duty dito kaagad na PNP. So yung operation center naman ng AFP, nandito sa ating command center ang tawag nila dyan. So lahat ng barangay, makakita ka ng Army. Lahat ng mga coastline, meron kang Navy at saka yung Coast Guard. Nandito sa Operation Center, pati Coast Guard at saka yung Bureau of Fire Protection. Kamihan lang naman tayo dito ay yung sa Iligan at saka sa Cagayan de Oro. Unang-una kasi hindi ito dati dinadaanan ng bagyo. So yung ayaw nila na word code dyan sa Cagayan de Oro at saka Iligan, yung complacency. Pagsapaw, walang bahala dahil hindi man ito dati dinadaanan ng bagyo. Kaya ganyan lang nangyari. Marami tayong casualties. But this is not the time for us to blame each other. Ano bang job ng ito, yung trabaho nito, yung Executive Director, NDRRMC at saka Administrator ng OCD? Ito yung NDRRMC, walang tao yan. It's just the council. The office that provides the workforce is the Office of Civil Defense. Ibig sabihin nito, orchestrator ang trabaho nito eh. Parang yung namasyal ka na sa Luneta, alam ko na nakita mo yung symphony orchestra na meron yung gano'n. Kaya in order to provide a very good music, pleasing to the ear, sumunod ka lang dito. Tambor, flauta, yung trombone, etc. na gano'n. Yan ang trabaho nito. Na DSWD, magpreposition ka na ng pagkain sa lugar na ito. DOH, in tandem kayo sa evacuation center. Dahil baka magkasakit, meron diarrhea, leptospirosis, septemia. Dito, dalawa kayo ha. Dahil DSWD do not have control over DOH. Or DSWD do not have control over the armed forces of the Philippines na kailangan mo ang sasakyan, kailangan mo ang helicopter, barko, at saka yung mag-repack. Mag-repack ng food and non-food items. At saka yung distribution. Pangalawang taon ko na rito sa OCD and NDRRMC. 2 taon din ako hindi na Christmas at saka New Year. Kaya nandito yung misis ko dahil anniversary namin ngayon. Wedding anniversary. For 37 years, bihira kami nagsama, dalawa. Pero sanay na sanay siya, no complaint. Maliban lang nung December 24 ng gabi, nagte-text ako, hindi ako sinasagot. Is this a sign of protest? Tinanong ko siya, hindi naman. Sabi niya, nag-New Year, tinetext ko siya, walang sagot. Is this a sign of protest? Hindi naman, sabi niya. 18 January, tinetext ko, happy anniversary, mabuti na alala mo pa ako. Oh, kita mo, this is already a sign of protest. Makita mo, ito opisina ko, distansya ng opisina ko sa aking quarters is 5 steps. Yun lang. Meron may kubeta dyan, may higaan, dyan ako. 24/7, hindi ko na alam kung anong Sabado sa Linggo sa Lunes. Dahil yung calamity, hindi man namimili ng Sabado sa Linggo. So, andito lang ako, 24 hours. Makita nyo, I'm available. Kasi I value the importance of media in informing the people. You should be accessible. Anytime you call me, I'm available. I do not like to be remembered for anything. Ang kuwan ko lang ay when I finally be relieved, anytime. Gusto ko lang ma-remember ako ng tao na nagtrabaho ako, hindi ako nagpabaya.
sa tungkulin ko na administrador ng Office of Civil Defense and as Executive Director ng NDRRMC. Ginawa ko yung dapat kong gawin. Tungkulin para sa ganun ay we cannot avoid the occurrences of disaster, but at least we minimize the impact of disaster. Sa panahon ng kalamidad, handa ka ba? Ano ang mga dapat gawin sa panahon ng mabinsalang bagyo? Manatili sa bahay upang makaiwas sa disgrasya. Ihanda ang emergency supplies. Siguruhing mayroon itong first aid kit na may mga gamot na pangunang lunas, alkohol, bulak at plaster. Maghanda rin ng flashlight, karagdagang baterya, kandila, posporo, pagkain tulad ng dilata at tinapay at tubig. Kung sobra ang lakas ng hangin at pag-ulan, ihanda ang mahalagang gamit para sa posibleng paglikas. Makinig sa radyo at manood ng TV para sa pinakahuling anunsyo at babala ng pag-asa tungkol sa kalagayan ng bagyo. Sumangguni sa 24-hour hotline ng pag-asa o di kaya'y mag-log on sa pag-asa.post.gov.ph para sa pinakahuling unat panahon. Maaari rin bisitahin ang Twitter account ng pag-asa. Makibalita, maging handa, umiwas sa sakuna. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong panonood at sa lahat ng sumuporta sa amin in this month's episode. Naway simulan natin ang bagong taon ng tama at makiisa sa pagbabagong tinatahak ng pamahalaan. Ako po si Zairine Parsad Valencia na bumabati ng isang magandang araw sa inyong lahat. Huwag na po nating hintayin na muling sampulan tayo ni Inang Kalikasan bago tayo kumilos. Sadyang hindi po natin mapipigilan ang pabigla-biglang sungit ng panahon. Sa kabila nito, maiiwasan naman natin ang dulot nitong peligro. Sumabaybay lang po tayo sa mga ulat panahon at sumunod sa mga direktiba ng kinaukulan. Talagang kailangan na po nating matuto sa mga aral ng kahapon. Kailangan na nating magbago, hindi po bukas, kung pwede po ngayon.